Ang faint na glow ng computer screen ang tanging liwanag sa madilim na kwarto ni Paulo. Nakasandal siya sa harap ng monitor. Ang hininga niya mababaw habang nakatitig sa imahe ni Sofia. Sa lens ng kanyang nakatagong camera, nakapture ang moment na tumatawa si Sofia, carefree at walang alam. Ang mga daliri ni Paulo ay bahagyang nanginginig habang inaabot ang keyboard para isave ang larawan sa isang lihim na folder na nakatago sa kailaliman ng kanyang hard drive. Isa na lang, bulong niya sa sarili habang pasulyap-sulyap sa nakalak na pinto ng kwarto niya. Tahimik ang buong bahay, pero ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi mabawasan. Inadjust niya ang kanyang salamin at saglit na nasulyapan ang sariling refleksyon sa monitor. Isang paalala ng tao na pilit niyang itinatago. Sa likod niya, may isang shelf na puno ng neatly stacked textbooks at academic medals. Isang perpektong fasad ng isang quiet at high-achieving student. Pero sa ilalim ng kama niya, may nakatagong compartment na naglalaman ng katotohanan, mga litrato at videos na hindi dapat makita ng kahit sino. Biglang narinig ni Paulo ang mahinang tunog ng yapak sa hallway. Nagtigil ang kanyang puso habang dali-daling pinatay ang computer na nagdulot ng kadiliman sa kanyang kwarto. Sumunod ang boses ng kanyang ina, mahina pero puno ng tanong. "Paulo, gising ka pa ba?" Nilunok niya ang kaba, pilit na pinapakalma ang sarili. "Opo, ma. Nag-aaral lang po," sagot niya, maingat na sinisigurado na hindi nanginginig ang boses. "Huwag kang magpuyat masyado. May pasok ka pa bukas," sagot ng nanay niya. Unti-unting lumalayo ang mga yapak. Huminga ng malalim si Paulo, pinapahid ang pawis sa kanyang palad. Muling tiningnan ang monitor at ang frozen ng ngiti ni Sofia ay parang nakaukit na sa kanyang isipan. Sa mga oras na yon, hindi lang siya isang estudyante. Isa siyang anino sa buhay ng iba. Isang anino na papalalim sa dilim araw-araw. Sa liit ng kanyang kwarto, naging paraiso ito ni Paulo. Ang bawat sulok ay may pakiramdam ng seguridad, pero sa ilalim ng ordinaryong exterior nito, may nakatagong mundo. Sa ilalim ng kanyang kama, may secret compartment na puno ng Polaroid photos, SD cards, at USB drives. Sa bawat isa, may nakakulong na sandali. Mga larawan ng mga kaklase niya na hindi alam na sila ay nasa kamera. "Bakit ba ako ganito?" tanong ni Paulo sa sarili habang hinahaplos ang isang Polaroid na litrato ni Sofia. Ramdam niya ang bigat ng konsensya, pero mas malakas ang pagnanasa. Hinagis niya ang litrato sa drawer at mabilis na sinara ito. Parang sinasara rin ang isang bahagi ng kanyang buhay na hindi niya kayang bitawan. Madalas, habang nakaupo sa gilid ng kama, binabalikan ni Paulo ang mga araw kung kailan nagsimula ang lahat. Ang mga flashback ng pagkabata niyang puno ng pag-iisa, ang pananabik sa atensyon na hindi niya nakuha, at ang unti-unting pagkabuo ng kanyang lihim na adiksyon. Isang cycle ng guilt at pagnanasa ang bumabalot sa kanyang araw-araw. Sa umaga, si Paulo ang picture ng pagiging mabuting estudyante. Tahimik sa klase, palaging may sagot sa tanong ng guro, at hindi kailanman sumasali sa mga away o chismis. Pero tuwing gabi, iba ang kanyang mundo. Ito ang mundo kung saan si Sofia ang sentro, ang muse ng kanyang mga lihim na kagustuhan. Si Sofia ang epitome ng popularidad sa kanilang paaralan. Sa tuwing papasok siya sa classroom, lahat ng mata ay nakatingin. Mahaba ang kanyang buhok, flawless ang kutis, at ang kanyang confident na ngiti ay parang may sariling ilaw. Pero sa kabila ng lahat ng ito, simple lang siya sa paningin niya sa sarili. "Sofia, sana naman ang lakad mo?" tanong ng kanyang kaibigan habang naglalakad sila sa hallway. "Hindi ko pa alam. Ikaw?" sagot niya, sabay hagikik. Walang alam si Sofia na habang tumatawa siya. Si Paulo naman ay tahimik na nakaupo sa kabilang dulo ng hallway. Kunwari ay nagbabasa ng libro pero palihim siyang sinusundan ng tingin. Sa isang ordinaryong araw, walang mag-aakala na may lihim na mundo si Paulo na umiikot sa paligid ni Sofia. Sa kanyang isipan, si Sofia ay hindi lang isang tao. Isa siyang obsession, isang bagay na hindi niya maabot, kaya't pilit niyang kinukuha sa paraang alam niya. Habang lumalalim ang gabi, bumalik si Paulo sa kanyang computer. Inopen niya ang folder na nakapangalan kay Sofia.
Puno ito ng stolen shots mula sa iba't ibang anggulo, mula sa kantin, sa gym, hanggang sa library. Napansin niya na kulang pa ang koleksyon niya. Kailangan ng mas maganda, sabi niya sa sarili. Sinimulan niyang magplano. Sa susunod na event sa school, kung saan siguradong maraming tao, kukunin niya ang pagkakataon na makuha ang perfect shot ni Sofia. Lihim niyang nilista ang mga dapat dalhin. Ang kanyang maliit na camera, extra battery, at ang bagong lens na kakabili lang niya online. Habang sinusulat niya ang plano, may biglang tumunog na notification sa kanyang phone. Isang group chat ng kanilang klase ang nagbigay ng balita. Don't forget, everyone, Sports Fest this Friday. Mandatory attendance. Wear your PE uniform. Napangiti si Paulo. Perfect. Dumating ang araw ng Sports Fest. Maaga pa lang naroon na si Paulo. Kunwari i-excited siya sa mga laro. Pero ang totoo, may ibang misyon siya. Nakalagay sa backpack niya ang kanyang maliit na kamera, maingat na nakatago sa ilalim ng kanyang mga gamit. Habang abala ang lahat sa pag-set up ng mga laro, nahanap ni Paulo ang perfect na pwesto malapit sa bleachers kung saan madalas umupo si Sofia at ang mga kaibigan nito. Sa likod ng kanyang salamin, mabilis ang galaw ng kanyang mga mata, nagmamasid at naghihintay ng pagkakataon. Pag-upo ni Sofia, nagsimula siyang kumuha ng mga stolen shots. Walang kaalam-alam si Sofia habang abala siya sa pag-chitchat at pagtawa kasama ang mga kaibigan. Ngunit habang kinukunan niya ng litrato si Sofia, hindi niya napansin na may isang estudyante sa likod niya na nakatingin sa kanya, nagtataka sa kanyang kilos. Ano kaya ang ginagawa ni Paulo? Bulong ng estudyante, pero iniwasan niyang magsalita. Sa huling litrato na kinuha ni Paulo, biglang napalingon si Sofia sa direksyon niya. Nag-freeze si Paulo, hindi makagalaw. Akala niya ay nahuli na siya, pero ngumiti lang si Sofia at muling bumalik sa pag-usap sa mga kaibigan. Huminga ng malalim si Paulo, pero ang kaba sa kanyang dibdib ay hindi mabawasan. Hindi niya alam na ang maliit na aksyon na iyon ni Sofia ay simula ng mas malaking gulo na magbabago sa kanilang dalawa. Ang mga araw pagkatapos ng Sports Fest ay mas naging tahimik para kay Paulo, pero sa likod ng katahimikan na iyon ay ang patuloy niyang pagsunod kay Sofia. Mula sa paglabas ng kantin hanggang sa paghihintay niya sa parking lot ng school, naging natural na sa kanya ang pagiging anino. Sa bawat hakbang ni Sofia, may lihim na mga mata na nakamasid. Bakit parang lagi ko siyang nakikita? Tanong ni Sofia sa sarili isang araw habang nagpapahinga sa library. Napansin niyang tila parati siyang sinusundan ni Paulo, pero wala siyang ebidensya. Bagamat hindi siya sigurado, naramdaman niya ang kakaibang tingin na bumabalot sa kanya tuwing siya'y nasa paligid. Isang gabi, muling binuksan ni Paulo ang kanyang computer. Ang folder ni Sofia ay puno na ng stolen shots mula sa Sports Fest, ngunit hindi ito sapat para sa kanya. Kailangan niya ng mas malinaw, mas intimate na larawan. Habang nag-iisip, dumapo ang kanyang mga mata sa anunsyo ng school bulletin board sa group chat. Don't miss this week's debate competition, open to all students. Sophia Cruz will be representing the senior batch. Napangiti si Paulo. Perfect opportunity, sabi niya sa sarili. Gamit ang isang notebook, sinimulan niyang isulat ang mga plano. Sa bawat detalyeng inilista niya, kung saan uupo, kung anong anggulo ang gagamitin, naramdaman niya ang pagtaas ng excitement. Ngunit sa kabila nito, may bahagi ng kanyang isipan na nagtatanong, hanggang kailan mo gagawin to? Habang gumagawa siya ng plano, lumalim ang paghinga niya. Iniisip niya kung ano ang pakiramdam kapag nakuha na niya ang perpektong larawan ni Sofia. Pero sa likod ng pananabik na ito ay ang takot na mahuli, ang bigat ng konsensyang hindi niya maialis. Hindi ito ang unang pagkakataon na napalayo si Paulo sa tama. Noong bata pa siya, mahilig siyang maglaro ng kamera na natagpuan niya sa lumang bodega ng bahay. Sa simula, kinukunan niya ang mga laruan niya, ang kalangitan, o kahit ang kanyang sariling refleksyon. Pero habang tumatagal, napansin niyang mas interesado siya sa mga tao, lalo na sa mga hindi alam na kinukunan niya. Bakit ka lagi may hawak na kamera? Tanong ng kanyang guro
nang minsang makita siya sa isang sulok ng playground, abala sa pagkuha ng litrato. Gusto ko lang pong maalala lahat, sagot ni Paulo. Ang boses niya ay puno ng inosenteng pagtatanggol. Ngunit habang lumalaki, ang simpleng hilig sa photography ay naging mas komplikado. Nagsimula siyang magnakaw ng sandali, mga larawan ng mga kaklase niya sa locker room, sa likod ng gym, o sa mga hindi nila inaasahang pagkakataon. Para kay Paulo, ang mga larawang iyon ay hindi lang koleksyon. Ito ang nagiging daan upang mapunan ang kanyang kawalan ng koneksyon sa ibang tao. Sa bawat click ng camera, naramdaman niya ang ilusyon ng intimacy, isang bagay na matagal na niyang pinapangarap pero hindi niya makamit. Ang mga litrato ay nagsilbing kanlungan, lalo na sa mga gabing ramdam niya ang matinding pag-iisa. Ginamit niya ang mga ito upang maibsan ang pagnanasa, tawag ng laman at kalungkutan, bagamat alam niyang mali ang kanyang ginagawa. Sa likod ng bawat litrato ay ang bigat ng konsensya na hindi niya matanggal. Ngunit sa halip na itigil, lalo siyang nabaon. Ang pagkuha ng mga litrato sa intimate moments ng iba ay naging adiksyon, isang sikretong hindi niya maibahagi kahit kanino. Dumating ang araw ng debate competition. Habang abala ang lahat sa pagkuha ng mga upuan, maingat na umupo si Paulo sa dulo ng bleachers. Sa bag niya nakatago ang kanyang maliit na kamera, handang kunin ang bawat sandali. Pag-akyat ni Sofia sa entablado, bumalot ang katahimikan sa buong gymnasium. Ang kanyang presensya ay hindi maikakailang kaakit-akit. At si Paulo ay hindi makapaniwala na nasa harapan niya ang taong matagal na niyang iniidolo. Habang nagsasalita si Sofia, maingat niyang iniangat ang kanyang kamera at sinimulang mag-record. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkuha, biglang tumingin si Sofia sa direksyon niya. Nag-freeze si Paulo, ngunit nagkunwari siyang abala sa pagtingin sa paligid. Sa kabila ng kanyang pagpapanggap, hindi niya alam na napansin na siya ni Sofia. Habang nagtutuloy ang event, tahimik na nagtanong si Sofia sa sarili. Bakit parang kakaiba ang tingin niya? Bakit parang lagi siyang nandyan? Hindi niya maialis ang duda sa kanyang isipan. Isang hapon, habang naglalakad si Sofia papunta sa parking lot, muling nakita niya si Paulo na tila nakasunod. Sa pagkakataong ito, napagdesisyunan niyang harapin ang kanyang duda. Paulo, sandali lang, tawag ni Sofia. Nanlamig si Paulo. Hindi niya alam kung ano ang gagawin, pero nagkunwari siyang kalmado. Oh, Sofia, anong kailangan mo? Tanong niya, pilit na ngumingiti. Pwede ba kitang makausap? Sagot ni Sofia, seryoso ang tono. Niyaya siya ni Sofia sa isang tahimik na lugar sa gilid ng campus. Alam ko ang ginagawa mo. Huwag ka nang magkaila-diretsahang, sabi niya. Hindi makapagsalita si Paulo. Tumulo ang malamig na pawis sa kanyang noo habang iniisip kung paano siya makakalusot. Ngunit sa mga mata ni Sofia, alam niyang tapos na ang kanyang sikreto. Bakit, Paulo? Bakit mo ginagawa ito? Tanong ni Sofia, puno ng pagtataka at galit. Hindi na napigilan ni Paulo ang sarili. Bumigay siya at umiyak. Hindi ko alam. Hindi ko kaya tumigil. Sabi niya, ang boses niya ay puno ng guilt. Sa kabila ng galit, may bahid ng awa sa mukha ni Sofia. Paulo, kailangan mong huminto. Kailangan mo ng tulong, sagot niya. Habang pauwi si Sofia noong araw na iyon, iniisip niya ang susunod na hakbang. Ipapahiya ko ba siya? O tutulungan? Hindi niya maiwasang maawa kay Paulo, pero ramdam din niya ang galit at pagkadismaya. Sa kabila ng lahat, alam niyang may mas malalim na dahilan sa likod ng mga ginagawa nito. Sa puntong iyon, hindi alam ni Paulo kung paano magbabago ang buhay niya pagkatapos ng revelasyong iyon. Ang tanong ay, ano ang susunod na gagawin ni Sofia? At paano haharapin ni Paulo ang bigat ng kanyang mga desisyon? Makalipas ang ilang araw mula nang kumprontahin ni Sofia si Paulo, hindi siya mapakali. Paulit-ulit niyang iniisip ang revelasyon ni Paulo tungkol sa kanyang mga ginagawa. Sa kabila ng galit at pagkasuklam, may bahaging naawa siya sa binata. Ang bigat ng kanyang nakaraan, ang pag-iisa at ang desperasyon nito para sa koneksyon ay tumatak sa isipan niya. Hindi sapat ang basta sabihin na huminto siya.
Bulong ni Sofia sa sarili habang naglalakad papunta sa gym para mag-ehersisyo. Kailangan niyang maramdaman na may nagmamalasakit sa kanya. Sa gym, nakita niya si Paulo nakaupo sa isang bench sa tabi ng locker room. Ang kanyang ulo ay nakatungo at tila abala siya sa pag-iwas sa mundo. Nang makita siya ni Sofia, nagdadalawang isip siya kung lalapitan ito. Ngunit sa huli, nanaig ang simpatya sa kanyang puso. Paulo, tawag ni Sofia, mahina ngunit puno ng malasakit. Napatingala si Paulo, kita sa kanyang mukha ang gulat at kaba. Sofia? Anong ginagawa mo dito? Tanong niya, halos bumulong. Nag-ehersisyo lang, sagot ni Sofia, pilit nang umingiti. Pwede ba kitang makausap? Hindi sumagot si Paulo, ngunit tumango siya. Pumwesto sila sa isang tahimik na sulok ng gym, malapit sa entrance ng locker room. Hindi madali ang pinagdaanan mo, panimula ni Sofia. Pilit hinahanap ang tamang salita. Pero Paulo, hindi mo kailangang mag-isa. Pwede kang humingi ng tulong. Walang gustong tumulong sa akin, sagot ni Paulo. Iniwas ang tingin. Ikaw lang ang nagtanong kung bakit. Ikaw lang ang nagbigay ng pansin sa akin. Sa sagot na iyon, naramdaman ni Sofia ang lalim ng kalungkutan ni Paulo. Parang hinila siya ng bigat ng damdamin nito at hindi niya maiwasang magdesisyong gumawa ng paraan para maibsan ang sakit na nararamdaman nito. Lumipas ang ilang oras at nag-umpisa ng magpaalam ang mga tao sa gym. Ang huling grupo ng mga estudyanteng nag-iensayo ay nagpaalam na rin at naiwan sina Sofia at Paulo sa lugar. Sa loob ng locker room, tahimik silang pumasok para magpalit ng damit. Habang nag-aayos ng gamit, naramdaman ni Sofia ang tensyon sa paligid. Napatingin siya kay Paulo na nakaupo sa isang bench, tahimik at tila balisa. Sa simpleng kilos nito, nakita ni Sofia ang isang tao na wasak ngunit umaasa. Paulo, tawag niya, nilapitan ito at naupo sa tabi niya. Ayos ka lang ba? Tumingin si Paulo sa kanya at sa unang pagkakataon, bumagsak ang kanyang mga luha. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko, Sofia. Hindi ko kayang baguhin ang sarili ko. Sabi niya, ang boses niya ay puno ng takot at desperasyon. Hinawakan ni Sofia ang kamay ni Paulo. Kaya mo? Hindi ka nag-iisa. Sagot niya, ang tono niya ay puno ng katapatan. Sa simpleng hawak na iyon, naramdaman ni Paulo ang init na matagal na niyang inaasam. Para sa kanya, ang sandaling iyon ay parang pangarap. Habang tumatagal, ang tensyon sa paligid ay naging mas palpable. Sa isang impulsibong desisyon, yumakap si Paulo kay Sofia, ang mga kamay niya nanginginig. Hindi siya tumanggi. Hinayaan niya si Paulo na maramdaman ang koneksyon na hinahanap nito. Sa kanilang pagiging malapit, naramdaman ni Sofia ang bigat ng responsibilidad. Ngunit sa sandaling iyon, pinili niyang ipakita kay Paulo na hindi siya nag-iisa. Sa gitna ng locker room, nagbahagi sila ng tahimik, ngunit makapangyarihang sandali na puno ng emosyon. Ang init ng espasyo, ang tunog ng kanilang mahinang paghinga, at ang amoy ng pawis mula sa gym ay nagdagdag sa tensyon ng sandali. Sa bawat galaw, sa bawat haplos at halik, si Paulo ay tila nasa ulap. Samantalang si Sofia ay pilit na iniintindi kung tama ba ang ginagawa niya. Para kay Paulo, ang gabing iyon ay isang bagay na hindi niya malilimutan. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang mahalaga siya. Ang bawat haplos, bawat ngiti ni Sofia ay nagbigay sa kanya ng panibagong pag-asa. Ngunit ang maling interpretasyon niya sa kabutihan ni Sofia ay nagdulot ng mas malalim na obsesyon. Sofia, salamat, sabi niya habang palabas na sila ng gym. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ngunit sa pagkakataong ito, may bahid ng tuwa. Ngumiti si Sofia. Ngunit ang ngiting iyon ay puno ng pag-alinlangan. Basta lalahanin mo, Paulo, kaya mong baguhin ang sarili mo, hindi huli ang lahat. Ngunit sa isipan ni Paulo, iba ang mensaheng nakuha niya. Para sa kanya, ang sandaling iyon ay patunay na may espesyal na koneksyon sila ni Sofia. At sa bawat alaala ng gabing iyon, mas lumalim ang kanyang damdamin. Pag-uwi ni Sofia, hindi siya mapakali. Paulit-ulit niyang iniisip ang nangyari sa gym. Sa una, inisip niya na tama ang ginawa niya, na natulungan niya si Paulo sa pinakamadaling paraan na alam niya. Ngunit habang lumilipas ang oras,
Nagsimula siyang questionin ang sarili. Tama ba ang ginawa ko? Tanong niya habang nakahiga sa kama. Ang bigat ng guilt ay unti-unting bumalot sa kanya. Alam niyang sa halip na matulungan si Paulo, maaring lalo niya itong naitulak sa maling direksyon. Kinabukasan, habang nasa klase, hindi maiwasang mapansin ni Sofia ang mga tingin ni Paulo sa kanya. Mula sa kabilang dulo ng classroom, naramdaman niya ang hindi maikakailang intensity ng tingin nito. Napatungo siya, pilit na iniwasan ng mga mata nito. Sa araw na iyon, napagtanto ni Sofia ang laki ng pagkakamali niya. Hindi niya sinasadyang palalimin ang obsesyon ni Paulo. At ngayon, kailangan niyang gumawa ng paraan para itama ang sitwasyon bago pa ito tuluyang makawala sa kanyang kontrol. Habang papauwi si Sofia, hindi niya maiwasang mag-isip. Paano niya haharapin ang sitwasyon? Ano ang susunod niyang gagawin? Sa isipan ni Paulo, ang lahat ay nagiging mas malinaw at mas delikado. Sa kanilang dalawa, sino ang makakahanap ng tamang landas bago tuluyang mawala sa dilim ang lahat? Pagkalipas ng ilang araw matapos ang gabi sa gym, hindi pa rin mapakali si Sofia. Paulit-ulit niyang naiisip ang ginawa niya at ang maaaring epekto nito kay Paulo. Habang tinitignan niya ito sa klase, napansin niya ang kakaibang tingin ni Paulo sa kanya. Hindi ito tingin ng simpleng pasasalamat, kundi isang hindi maipaliwanag na pagnanasa at pagsamba. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Sofia na hindi niya natulungan si Paulo. Bagkus, lalong lumala ang sitwasyon. Kailangan kong may gawin. Bulong niya sa sarili habang naglalakad papunta sa opisina ng school counselor. Mahigpit niyang hawak ang folder na naglalaman ng ilang litrato mula sa stash ni Paulo na lihim niyang kinuha noong gabing iyon. Nais niyang kumbinsihin ang counselor na tulungan si Paulo bago pa ito tuluyang mawala sa tamang landas. Habang nasa labas ng opisina ng counselor, hindi mapigilan ni Sofia ang kabog ng kanyang dibdib. Paano kung mas lalo lang lumala ang sitwasyon? Paano kung magalit si Paulo? Tanong niya sa sarili. Ngunit naalala niya ang mga sandaling naramdaman niyang may responsibilidad siya sa nangyayari kay Paulo. Miss Cruz, ano ang maitutulong ko sa'yo? Tanong ng school counselor si Mrs. Villarosa, nakilala sa pagiging mabait at makatao. May gusto po akong i-report tungkol sa isang estudyante. Sagot ni Sofia, pilit na pinapakalma ang sarili. Kailangan po niya ng tulong. Habang nagpapaliwanag si Sofia, halata ang gulat sa mukha ni Mrs. Villarosa. Sofia, tama ang ginawa mong pagsabi nito. Pero magiging mas komplikado ito. Kailangan itong malaman ng pamilya niya, paliwanag ng counselor. Hindi sumagot si Sofia, pero naramdaman niya ang bigat ng desisyong ginawa niya. Alam niyang maaaring magbago ang buhay ni Paulo, pero naniniwala siyang ito ang tamang hakbang. Kinagabihan, hindi mapigilan ni Paulo ang excitement nang makita ang nanay niyang si Aling Rosa na nagliligpit sa kanyang kwarto. Ngunit sa likod ng mapayapang eksenang iyon, may dalang bagyo ang kanyang ina. Habang nagliligpit, nadiskubre ni Aling Rosa ang isang kahon na nakatago sa ilalim ng kama ni Paulo. Sa loob ng kahon ay ang mga litrato, video at iba pang ebidensya ng lihim ni Paulo. Sa una, akala niya'y simpleng koleksyon lang ito ng mga alaala. Ngunit habang tinitignan niya ang laman, napagtanto niyang mas malalim at mas madilim ang ugat ng koleksyon na ito. Paulo, ano to? Sigaw niya, ang boses niya nanginginig sa galit at pagkabigla. Pagpasok ni Paulo sa kwarto, nanlaki ang mga mata niya nang makita ang kanyang ina na hawak ang kahon. Hindi mo dapat nakikita yan! Sigaw niya, pilit na inaagaw ang kahon mula sa kanyang ina. Paano mo nagawang itago ito? Paulo, anak, ano ang nangyayari sa iyo? Tanong ni Aling Rosa, ang luhay bumabagsak na sa kanyang pisngi. Ang akala ko kilala kita. Pero ano to? Bakit mo ginagawa to? Hindi makapagsalita si Paulo. Ramdam niya ang bigat ng tingin ng kanyang ina. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na epekto ng kanyang mga ginagawa, hindi lamang sa sarili niya, kundi sa mga taong mahalaga sa kanya. Kailangan mong itigil to, Paulo. Kailangan mong harapin ang ginawa mo, dagdag ni Aling Rosa. Ang boses niya ay puno ng determinasyon.
hindi kita palalampasin sa ganito. Ang mga salitang ito, matitigas ngunit puno ng pagmamalasakit, ay tila mga palasong tumama sa puso ni Paulo. Hindi niya alam kung paano magsisimula, ngunit alam niyang tama ang kanyang ina. Kinabukasan, tila isang bomba ang sumabog sa buong eskwelahan. Ang balita tungkol kay Paulo ay mabilis na kumalat matapos ang aksyon ni Mrs. Villarosa at ang pagkakadiskubre ng kanyang ina. Sa bawat sulok ng campus, naririnig niya ang bulungan ng mga tao. Si Paulo? Siya pala ang gumagawa ng ganito. Nakakatakot naman. Akala ko pa naman mabait siya. Sa cafeteria, naglakad si Paulo na tila walang naririnig, pero ramdam niya ang bawat tingin, bawat bulong. Para siyang lumalakad sa isang entablado kung saan ang lahat ng tao ay naghihintay ng susunod niyang pagkilos. Ang dating tahimik niyang mundo ay ngayon puno ng ingay ng paghusga. Pagdating sa klase, walang gustong makipag-usap sa kanya. Ang dating mga kaklase na tumutulong sa kanya sa group projects ay bigla na lang umiiwas. Sa sulok ng silid-aralan, nag-iisa si Paulo. Pilit na nilalabanan ang init ng luha sa kanyang mga mata. Sa labas ng silid-aralan, narinig niyang nag-uusap ang ilang kaklase. Nakita mo ba yung mga litrato? Grabe, nakakahiya siya. Ang creepy niya talaga. Buti na lang hindi ako kasama sa mga pictures. Ramdam ni Paulo ang bigat ng bawat salitang iyon na parang mga batong iniipon sa kanyang likuran. Ang dating lugar na nagbibigay sa kanya ng katahimikan ay naging puok ng kanyang kalbaryo. Sa gabi, nagkulong si Paulo sa kanyang kwarto. Ang mga litrato at video na dating nagbibigay sa kanya ng kaligayahan ay ngayon naging paalala ng kanyang pagkakamali. Hawak niya ang kanyang kamera, nagdadalawang isip kung itatapon ba niya ito o itatago muli. Paulo, tawag ni Aling Rosa mula sa pinto. Anak, hindi mo pwedeng takasan to. Kailangan mong harapin ang ginawa mo. Ma, hindi ko alam kung paano. Sagot ni Paulo. Ang boses niya ay puno ng pighati. Parang lahat ng tao galit sa akin. Hindi ko nga alam kung paano ko sisimulan. Lumapit si Aling Rosa sa anak niya at hinawakan ang kanyang balikat. Anak, mahal kita. Pero mahalaga rin na matutunan mong humingi ng tawad at tanggapin ang mga naging pagkakamali mo. Hindi mo ito magagawa ng mag-isa. Kaya nandito ako para gabayan ka. Ang mga salitang iyon ang naging simula ng muling pagbangon ni Paulo. Bagamat puno pa rin ng takot ang kanyang puso, ramdam niya ang pagmamahal at suporta ng kanyang ina. Sa tulong ni Aling Rosa, nagdesisyon siyang humingi ng tawad kay Sofia at harapin ang school counselor para magsimula ng counseling sessions. Habang bumabagal ang mga araw, natutunan ni Paulo ang kahalagahan ng accountability. Ngunit alam niyang mahaba pa ang daan patungo sa muling pagtanggap ng kanyang sarili at ng mga tao sa paligid niya. Habang iniwan ni Paulo ang opisina ng school counselor, nakaramdam siya ng bahagyang kagaanan. Ngunit alam niyang ang tunay na laban ay magsisimula pa lamang. Sa likod ng bawat hakbang niya, may takot na baka hindi niya mabawi ang nawala. Ang tanong, may pag-asa pa kaya para sa kanya na makabangon? At si Sofia, ano ang magiging papel niya sa muling pagbuo ng buhay ni Paulo? Ang unang araw ni Paulo sa therapy ay parang pagpasok sa isang madilim na kwarto na walang kasiguraduhan kung may ilaw pa sa dulo. Tahimik siyang naupo sa isang maliit na sofa habang ang therapist, si Dr. Herrera, ay maingat na binuksan ang sesyon. Paulo, gusto kong malaman mo na ligtas ka dito, sabi ni Dr. Herrera. Ang boses niya ay puno ng kabaitan. Walang huhusga sa'yo. Nandito tayo para tulungan kang maunawaan ang iyong sarili. Hindi agad sumagot si Paulo. Ang mga kamay niya ay mahigpit na nakayakap sa isang lumang notebook na puno ng kanyang mga sketch. Isang bagay na ginagamit niya bilang distraction sa kanyang mga therapy sessions. Saan mo gustong magsimula? Tanong ni Dr. Herrera. Hindi ko alam, sagot ni Paulo, halos pabulong. Pero gusto kong magbago. Ang unang hakbang na iyon ay tila isang maliit na tagumpay. Ngunit para kay Paulo, ito'y simula ng mahabang proseso. Sa bawat sesyon, dahan-dahan niyang ibinabahagi ang kanyang trauma, ang pag-iisa sa kanyang kabataan, ang kawalan ng koneksyon sa pamilya, at kung paano naging outlet ang kanyang kamera para sa kanyang mga damdamin.
Isang sesyon, humugot ng malalim si Paulo at nagsimulang magsalita. Noong una, akala ko, ang kamera ko ang magbibigay ng koneksyon sa mundo. Pero mas lalong naging malinaw sa akin na sa bawat click, mas lalo akong napapalayo. Mas lalo akong nalulong sa pagnanasa at makamundong pagkakasala. Paulo, sagot ni Dr. Herrera, ang kamalayan mo sa epekto ng iyong mga ginagawa ay isang mahalagang hakbang. Tandaan mo, ang pagbabago ay hindi isang linya. Ito ay isang paikot-ikot na landas, ngunit nasa tamang direksyon ka. Ngunit hindi lahat ng sesyon ay naging madali. May mga araw na tahimik lang siyang nakaupo, hindi makapagsalita. May mga pagkakataon ding binabalot siya ng guilt, lalo na kapag naiisip niya si Sofia. Habang si Paulo ay nasa proseso ng paggaling, si Sofia naman ay sinusubukang magpatuloy sa kanyang buhay. Nasa library siya isang hapon, binabasa ang mga notes para sa nalalapit niyang college entrance exams. Ngunit kahit gaano siya kaabala, hindi niya maialis sa isipan ang nangyari. Ginawa ko ba ang tama? Tanong niya sa sarili habang iniikot ang isang ballpen sa kanyang daliri. Kahit alam niyang tama ang desisyon niyang i-report si Paulo, hindi niya maialis ang bigat ng pagkakasangkot niya sa nangyari. Sa kabila ng lahat, pinili niyang mag-focus sa kanyang mga pangarap. Lumahok siya sa iba't ibang extracurricular activities. Umaasang matutulungan ito siyang kalimutan ang mga alaala ng nakaraan. Ngunit kahit sa kanyang mga tagumpay, palaging may munting tinig sa kanyang isipan na nagtatanong kung ano na ang kalagayan ni Paulo. Isang araw, habang naglalakad siya pauwi mula sa eskwelahan, nakita niya si Paulo sa isang park. Mukhang tahimik ito at nakaupo sa isang bench. Hawak ang isang notebook. Sa loob ng ilang segundo, nagdalawang isip siya kung lalapitan ito, ngunit sa huli, nagpasya siyang harapin ang kanyang kaba. Paulo, tawag ni Sofia, mahina ngunit malinaw. Napalingon si Paulo, halatang nagulat. Sofia, sagot niya, ang kanyang boses ay halos isang bulong. Anong ginagawa mo dito? Naglalakad lang pauwi. Sagot ni Sofia, iniwas ang tingin. Naupo siya sa kabilang dulo ng bench, iniwan ang espasyo sa pagitan nila. Ikaw, kumusta ka na? Natahimik si Paulo, pilit na iniintindi kung paano sasagutin ang tanong na iyon. Sa huli, nagpasya siyang maging tapat. Hindi madali, sagot niya. Pero sinusubukan ko. Nagte-therapy ako ngayon. Tinatanggap ko ang mga pagkakamali ko. Tumango si Sofia. Ramdam ang bigat ng mga salita ni Paulo. Mabuti naman, sabi niya, ang boses niya ay puno ng sinseridad. Hindi ko ginawa yun para sirain ka, Paulo. Ginawa ko yun kasi alam kong kailangan mo ng tulong. Alam ko, sagot ni Paulo, ang kanyang mga mata ay hindi na maalis kay Sofia. At salamat sa ginawa mo. Kahit masakit, napagtanto kong kailangan kong magbago. Isa kang malaking bahagi ng dahilan kung bakit sinusubukan ko. Sa sandaling iyon, parang may gumaan sa pagitan nila. Bagamat hindi na maibabalik ang nakaraan, naramdaman nilang pareho ang kahalagahan ng pagsisimula muli. Good luck, Paulo, sabi ni Sofia bago tumayo. Alam kong kaya mo. Salamat, sagot ni Paulo, pinapanood siyang maglakad palayo. Sa kanyang mga kamay, mahigpit niyang hawak ang notebook na naglalaman ng kanyang mga bagong plano sa buhay. Isang taon na ang nakalipas mula nang magsimula si Paulo sa therapy. Sa wakas, nararamdaman niya ang unti-unting paghilom ng kanyang sugat. Sa isang sesyon kasama si Dr. Herrera, tinanong siya nito, Paulo, paano mo mailalarawan ang sarili mo ngayon kumpara sa dati? Napaisip si Paulo bago sumagot. Hindi pa ako buo. Sabi niya, ang boses niya ay puno ng sinseridad. Pero mas naiintindihan ko na ang sarili ko ngayon. Alam kong hindi ko mababago ang nakaraan, pero may pagkakataon akong baguhin ang hinaharap. Sa pagtatapos ng sesyon, iniabot ni Paulo ang isang lumang litrato kay Dr. Herrera. Larawan iyon ni Sofia, kuha niya noong una niyang sinubukang lapitan siya. Ano ang kahulugan ng larawang ito para sa iyo? Tanong ni Dr. Herrera. Ito ang paalala ng mga pagkakamali ko. Sagot ni Paulo. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa larawan. Pero ito rin ang nagsisilbing inspirasyon ko para magbago. Ayokong manatili sa taong nasa likod ng kamera noon. Habang inilalagay niya ang litrato sa kanyang bulsa,
Naramdaman niya ang kakaibang lakas na tila matagal na niyang hinahanap. Hindi pa tapos ang laban niya, ngunit handa na siyang harapin ang mga hamon ng buhay. Sa huli, si Paulo ay nakaupo sa therapy session, hawak ang lumang larawan ni Sofia. Ang silid ay tahimik, puno ng kalmadong liwanag mula sa bintana. Habang iniisip niya ang nakaraan, isang ngiti ang sumilay sa kanya. Hindi dahil sa kasiyahan, kundi dahil sa pag-asa. Sa labas, ang mundo ay patuloy na gumagalaw, puno ng bagong oportunidad. Para kay Paulo, ito ay simula ng panibagong yugto. Isang laban na puno ng hirap, ngunit may pag-asa. Sa puso niya, alam niyang hindi madali ang daan patungo sa redemption, ngunit sa bawat hakbang, mas lumalapit siya sa taong nais niyang maging. The End.